Sa gitna ng kasayahan, nagkukubli ang mga lihim at plano. Sa engrandeng pagtitipong ito, mabubunyag ang mga tunay na kulay ng mga taong nakatago sa likod ng kanilang mga maskara. Mga minamahal na bisita, maligayang pagdating sa aming tahanan. Maupo kayo at magpahinga habang hinihintay natin ang ating pinakahihintay na bisita na si Senyor Crisostomo Ibarra. Kapitan Tiago, wala na pa bang igagandang handaan ito? Para yata mga piging ng mga hari at reyna. Padre Damaso, para sa ating panauhin, walang dapat ipagkiit sapagkat nagmula siya sa malayong lupain. Kaya dapat natin siyang bigyan ng magarbong handaan. Kapitan, huwag naman tayo magmalabis. Baka malimutan natin ang ating pananagutan sa simbahan at sa mga nangangailangan. Isang binatang nagbalik mula sa Europa dala ang pangarap na baguhin ang kanyang bayan. Ngunit sa kanyang pagdating, makakaharap niya ang mga kaaway ng kanyang ama at ang mga lihim ng nakaraan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Labis po ako nagpapasalamat sa inyong pagtanggap. Senyor Ibarra! Pinagagala po ang iyong pagbabalik. Ika. Alam mo ba ang iyong ama ay isang naging puso? At hindi ko siya malilimutan. Walang silbi. Ito pa sa Europa. Wala namang natutunan. Mga pilibustero. Senyor Ibarra, kung papayag po kayo, nais ko po kayong imbitahan sa aming tahanan para sa simple. Maraming salamat po sa iyong pagkaitat, Kapitan. Ngunit sa mga balad, kailangan po magtutong sa Rizal. Maraming salamat po sa iyong pagkaitat. Kapitan Tiago, ano ba ito natanggap ko? Leeg at pakpak lamang? Wala ba kayong panggalang sa lingkod ng Diyos? Padre Damaso, huwag po kayong magalit. Meron kaming espesyal na kalaan para sa inyo. Sandali lamang po at ipag-utos ko na palitan ang inyong plato. Ang paglalakbay ko sa Europa, pagtanto ko na walang mas mahalaga pa sa sariling bayan, tradisyon at ating pagbabago. Mga kabataan ngayon, puro kayo dayuhan. Kinalimutan nyo na ang ating mga paniniwala at kinaugalian. Mas mabuti pang magdasal na lamang kayo. Hindi pa rin alam na Senyor Ibarra ang tunay na nangyari sa kanyang ama. Balang araw, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Teniente, nais ko bang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ama? Kailangan ko lang malaman ang katotohanan. Senyor Ibarra, ang inyong ama ay isang taong may malaking puso. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, maraming tao ang naiinggit sa kanya. Lalo na ang mga tao na kaupo sa kapangyarihan. Kasama na ba rito si Padre Damaso? Hindi ko na kailangan sagutin iyan. Alam na ninyo ang sagot. Ang inyong ama, inakusahan bilang erehe at filibustero na hindi naman niyang ginagawa. Sino may pakana nito? Sino may kakagawa nito? Iyan dapat ang inyong alamin, Senyor Ibarra. Mag-ingat kayo sa inyong mga hakbang. Dahil maraming tao mga nagmamasid at naghihintay sa iyong pagkakamali. Ama, bakit ito nangyari sa iyo? Bakit kailangan mo magdusang ganito? Crisostomo, nasan ka kaya? Bakit hindi kita makita? Umaasa ako na
ligtas ka, at hindi ka nagdurusa. Mga kumpadre, tingnan nyo ang aking yaman. Ito ay bunga ng aking paghihirap at pagsisikap. Ito ay mga koleksyon sa mga fraile. Talaga namang nakakabanghaw yung yaman, kumpadre. Malaki na. Paano ka pinagkikisamahan ng mga fry? Mga kumpadre, maupo kayo. Salamat, kumpadre. Salamat kumpadre. Salamat, kumpadre. Nakakatawa, kumpadre. Ay dati lamang eh. Isa lamang tayo mahirap at mamamayan. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, ang kanilang pag-ibig ay nananatiling isang ilaw ng pag-asa, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay susubukin ng mga pagsubok at haharangin ng mga kaaway. Maria Clara! Crisostomo? Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Crisostomo, kay tagal kitang hinanap. Akala ko di ka nababalik. Natakot ako na baka mawala ka na sa akin. Maria Clara, kahit saan mo na mapunta, ikaw pa rin ang nasa puso. Wala makakapigil nito kahit anumang handa. Naalala mo pa ba ang ating mga pangako sa isa't isa? Ang mga liham na ipinagpalitan? Ang mga pangarap na ating binuo? Oo, Maria Clara. At hindi ko kailanman malilimutan ito. Ang ating pag-ibig ay walang hanggan. At ipaglalaban ko ito ang ito. Sa bawat alaala, lumalakas ang determinasyon ni Ibarra na maglingkod sa kanyang bayan. Ngunit ang mga aral ng nakaraan ay magiging gabay sa kanyang paglalakbay o magiging pabigat na hahadlang sa kanyang mga pangarap. Kailangan ko maglingkod sa aking bayan. Kailangan ko gumawa ng pagbabago. Hindi ako magpapatinag sa anumang hadlang. Magandang araw, Kapitan Tiago. Magandang araw, Padre Damaso. Tuloy po kayo. Kapitan Tiago, dapat may sundin ang aking mga payo. Hindi nararapat si Ibarra para kay Maria Clara. Mayroon akong mas magandang plano para sa kanya. Mayroon akong kilalang mas mataas at mas makapangyarihang tao. Ngunit, Padre Damaso, mahal nila ang isa't isa. Hindi ko alam ang aking dapat gawin. Mahal ko ang aking anak. Huwag ka magpadala sa iyong damdamin. Mas mahalaga ang kapakanan ni Maria Clara. Sundin mo ang aking payo at hindi ka magsisisi. Ako ang nakakaalam pa anong mas makakabuti sa kanya. Sa bayang ito kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magkasalubong, magaganap ang mga pangyayaring babago sa buhay ng mga tauhan at magbubukas ng mga mata ng madla. Ang San Diego ay isang bayang naghihirap sa ilalim ng mga kamay ng mga mapang-abusong klerigo at opisyal. Ngunit sa kabila ng paghihirap, nananatili ang pag-asa sa puso ng mga tao. Sa pagitan ng mga makapangyarihan, mayroong lihim, matalitan at mga personal na interes na nagiging dahilan ng paghihirap ng mga ordinaryong tao. Sa San Diego, ang kapangyarihan ay isang laro at ang mga manlalaro ay handang gawin ng lahat upang manalo, kahit pa mga hulugan ito ng pagyurak sa karapatan ng iba.
Sa ilalim ng takip ng kadiliman, isang krimen ang isasagawa. Ang paglapastangan sa libingan ay hindi lamang isang gawaing kriminal, kundi pati na rin isang paglabag sa mga banal na batas. Hukayin mo ang libingan ng irehing iyon. Hindi siya karapat-dapat magpahinga sa banal na lupa. Itapon mo ang kanyang mga labi sa kung saan hindi siya matatagpuan. Ngunit, Padre, baka tayo maparusahan. Baka tayo sumpain ng kalangitan. Ako ang bahala. Sundin mo lamang ang aking utos. Wala kang dapat kabahala. Ako ang magtitiyak na hindi ka mapapahamak. Sa pagkakataong ito, masusubukan ng katatagan ni Ibarra ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan at ipaghiganti ang kanyang ama ay magiging daan sa kanyang pagbabago. Nasaan ang puntod ng aking ama? Ito na ba ang puntod ng aking ama? Bakit walang cross dito? Senyor, pinapahukay po to ng kura at ipinapatapon sa lawa. Wala po akong magagawa. Sumusunod lang po ako sa utos. Sino may kagagawa dito? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Padre Salve, anong ginawa niyo sa puntod ng aking ama? Ano ang kasalanan niya sa inyo? Hindi ako nag-utos niyan. Si Padre Damaso ang may kagagawa ng lahat. Siya ang dapat mong tanungin. Wala akong kinalaman dyan. Piloso Potasio, ano ang aking dapat gawin upang magtagumpay sa aking mga layunin? Paano ko malalagpasan ang pagsubok na aking kinakaharap? Ano ang dapat kong gawin? Para, kailangan maging maingat at matalino. Marami ang nagtatago sa likod ng kanilang mga maskara. Kailangan mong matutong basahin ang kanilang totoong motibo. Huwag kang magpapadala sa iyong galit. Huwag kasi gamitin mo ang iyong isipan. Ngunit paano ko malalaman kung sino ang aking pagkakatiwalaan? Sa panahon ngayon, parang halos lahat na lang ay nagtatago ng kanilang intensyon. Magtiwala ka sa iyong sariling puso at huwag kang matakot na manindigan sa kung anong tama. Kahit na ikaw ay mag-isa, ang katotohanan na may magiging sandigan ni Bara. Sa ilalim ng kapangyarihan ng simbahan, mayroong mga inosenteng nagdurusa. Ang kanilang mga daing ay hindi narinig at ang kanilang mga pangarap ay tinatapakan. Kuya, basta niyo. Tulungan mo ako. Hindi ko nila ako pera. Ano lang ba ako? Hindi ko nila ako yung pera. Mawa kayo sa akin. Kuya, sa Nasa yung mga batang yun? Yan pala kayo nagtatago. Mga magnanakaw kayo. Niloloko niyo ang Diyos. Hindi po. Dapat kayong parusahan. Hindi po yung totoo. Hindi dapat kayo karapat-dapat mabuhay. Mayor, pakiusap po. Wag. Nasaan na kaya ang aking mga anak? Sana iligtas sila at makauwi na.
niyo po sasabihin ng ating sugatan ako. Sabihin niyo lang po na nadulas ako. Huwag po kayo mag-alala. Malalagpasan natin. Saan hahanapin ng isang ina ang kapayapaan kung ang kanyang mga anak ay nasa panganib? Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, ang pananampalataya ba ay sapat na? Mga bata talaga yan, mga magnanakaw. Senyora, totoo po ba ang mga balita? Nasaan po ang aking mga anak? Ano pong nangyari sa kanila? Tumakas na ang mga anak mo! Magnanakaw! Kaya huwag ka na magtaka sa sinapit ng mga anak mo! Alis! Magandang hapon, Ina. Gandang hapon din ang Ano ang mga paghihirap na naranasan sa pagkakas? Nais ko lang kamustahin ang edukasyon sa ating bayan. Ginong Ibarra, maraming pagsisikap, kakulangan sa libro, sa silid-aralan at sa patuloy na pakikialam ng mga kura sa ating pamamaraan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Mga Ginoo, kailangan natin magkaroon ng mas masaya at mas makabuluhang pangyayari para sa ating mga kababayan. Hindi kailangan ng igranding pagdiriwang. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at tradisyon ng ating mga lipunan. Ako ang dapat magdesisyon ng nararapat gawin. Simbahan ang may kapangyarihan dito. Hindi maaari. Walang kwenta ang pagpupulong na ito kung ganito ang ating pag-uusap. Buti pa umalis sa walang kabuluhang pagpupulong na ito. Sa pagkawala ng kanyang mga anak, haharapin ni Sisa ang kalupitan ng mundo. Saan siya pupunta upang humingi ng tulong? Sino ang magliligtas sa kanya mula sa kanyang pagdurusa? Sumama ka sa amin. Anak mo'y nagnakaw ng pera sa simbahan. Nasaan siya? Sumama ka! Sinungaling! Nasaan ang pera na ninakaw ng anak mo? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Sinungaling! Nasaan po ang mga Nasaan anak ang ko? pera na ninakaw ng anak mo? Hindi ko po alam. Sumunod ka sa amin. Maawa po kayo, hindi ko po alam. Sumunod ka! Krisostomo, hindi ako mapalagi kapag malapit si Padre Salve. Parang may tinatago siya. Huwag ka mag-alala, Maria Clara. Wala kang dapat alalahanin. Wala siyang dapat itago sa atin. Sa gitna ng kasayahan may panganib na nagkukubli. Ang buwaya ay hindi lamang hayop, kundi isang simbolo ng mga pagsubok na kailangang harapin. Tara, magtampisaw tayo. May buhaya! May buhaya! Huwag kayong mag-alala! Ako na ang bahala! Kailangan kong iligtas si Senyor Ibarra! Magandang hapon, Pilosopo Tasio. Magandang hapon, Senyor. Ano may paglilingkod ko sa inyo? May konti lang po akong katanungan. Ano yan? Paano ko malalaman kung ano ang tama? Paano ko malalagpasan ang aking mga pagsubok? Magtiwala pa sa iyong sarili, Ibarra. At huwag kang matakot na sundan kung ano ang laman ng iyong puso. Ang katotohanan ay nasa loob mo. Maraming salamat, Pilosopo Tasio. Walang anuman, Senyor.
siya? Gusto natin mamaya? Siyang tunay, pinipili. Nay lang, kung masaya ang piyesta mamaya, nagagalak na ako sa mga mangyayari. Mukhang masasarap ang mga putahe natin ihahanda. Ay, Padre! 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 Ang mga visa, Padre. Napakalaki nitong alak mo ah! Makakasarap naman ang ating Pagbato ng galay. Padre! Ay, mga pinipili dyan. Padre, balita ko mayroong pista dito sa kabila. Balita kami nagtutungkong daw mga babae dito. Dito, sumunod kayo, Padre. Sumunod. Halik kayo. Padre! Padre! Binibini! Ay, mga binibini! Umalis kayo dito! Magandang gabi, mga binibini! Bakit? Gusto lang namin mag-iwan sa inyo. Magandang gabi! Pasensya na sa amin, nakulitan! Pasa na kayo! Mga binibini! Palito kayo! Umalis kayo dito! Manira ka sa piyesta ito! Anong ginagawa namin? Mahal kong Crisostomo, matagal na kitang gustong sulapan, ngunit mahigpit ang pagbabantay sa akin. Kaya't huwag mong isipin na nakalimutan kita. Ingat na ingat ko pa rin iniingatan ang agnos na ibinigay mo. At sa pagtanggap ko ng iyong sulat ay muling nabuhay ang aking pag-asa. Kung may magsabing ako'y nagbago, huwag kang maniniwala. Dapat pa rin ang pagtingin ko sa iyo. Kahit na maraming mata ang nakamasid, naway maging matatag ka. Kasama mo ako sa puso ko. Wala kang karapatan dito, Ibarra. Hindi ko kayo inaaway, Padre. Nais ko lang makinig ang sambayanan sa katwiran. Katwiran? Sa harap ko? Wala kang dapat ipagmalaki, Ibarra. Tama na, huminahon kayo. Maraming panawin, Padre. Ibarra, ang mga kagaya mo, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Kung gano'n ang tingin sa akin, wala akong magagawa. Pero hindi ko hahayaan tumisan niyo ang pangalan ng aking ama. Respeto po, Padre. Respeto, Ibarra. Isa lamang po itong hapunan. Ay naku, ano ba naman yung sermon ni Padre Damaso? Hindi ko maintindihan kung pangaral ba o paninira. Oo, medyo mahaba. Mahaba? Hindi lang mahaba, puro po na kay Ibarra, halatang siya yung pinatatamaan. At pati mga kabataan pinapagalitan pa. Parang tayo ba ang may kasalanan ng lahat ng problema sa bayan? Tama, hindi naman dapat politika lang sermon, dapat tungkol sa Diyos, hindi sa intriga. Maraming salamat. Hoy, Sisa! Hindi ka dito! Wala akong karapatan mo, boy, sa mundo. Hayop ka! Sumayaw ka! Sumayaw ka! Hayop ka! Sumayaw ka! Sayaw! 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 Tama mo po! Nasasakta na siya! Di mo ba ito kilala? Di mo ba ako kilala? Ako John! Ako kilala!
pwedeng magtagumpay si Ibarra. Ano ang nais mong gawin ko, Padre? Kalat mo ang balita para magduda ang mga tao. Kung iyon po ang kailangan. Walang dapat makalam na ako nagputos. Maliwanag. Maliwanag po, Padre. Panahon na para gumanti. Hindi tayo dapat tatakbo. Kapitan, masyadong padalos-dalos ito. Maraming buhay masasakripisyo. Tama siya. Ang buhay niya sibilyan sa kabila lang. Hindi ko kayang manahimik habang inaakit tayo. Kapitan, may tamang oras para rito. Ngayon, kailangan muna nating makaligtas at mabuhay. Oh, Doña Victorina, nandito ka pala. Magandang araw naman sa'yo, Doña Consuelo. Kumusta ka? Mabuti naman. Oh. Hindi ko maintindihan kung bakit akbibis ka papansundalo kung gayon naman hindi ka totoong Kastila. Ha? Kesa nung nagpapanggap, hindi ka tulad mo, Indio ka pa rin na naglalagay ng kolorete sa mukha para nang magmukhang mistisa. Indio? Ako? Ha 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 ha. Hindi mo ba alam na ako ang pinakakilalang mistisa dito sa bayan? Hindi mo matutumbasan ang ganda ko. Ganda? Kung ganda lang din ang pag-uusapan. Baka matalo ka pa ng kawayan. Tigilan mo akong Victorina. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kita papatulad doon yung konsolasyon. Hindi ko ibababa ang antas ko para lang makapagtalo sa isang tulad ko. Talaga ba? Kasi sabi ng tao, kahit anong arte mo, maliwanag pa rin na isa kang Indio. Diyan ka na nga, napakawalang kwenta mong makausap. May kailangan ba kayo sabihin? Ito ang plano natin ngayong gabi. Hating gabi na. Dapat natin simulan bago pa dumating ang mga bantay. Tahimik! May napapakinggan ako sa labas. Wala naman ako makita, pero kailangan natin magpunat. Ang plano ay dapat natapos ngayong gabi. Wala nang atrasan. Pero kung mabigo tayo, tapos na ang lahat. May balak na paghihimagsik, Senyor Alcalde. Sino ang mga sangkot? Hindi ko po masasabi, pero may mga grupong gumagalaw. Kung ito ay nasa delikadong kalagayan ng bayan. Kailangan nating kumilos agad. Masusunod, mahal na padre. Mag-iingat ka. Maria Clara, kahit saan mo nang mapunta, ikaw pa rin ang nasa ulo. Wala makakapigil nito kahit kayo mga. Ang ganda ng kasal, pero bakit parang malungkot siya? Maraming salamat sa pagtitiwala, Maria Clara. Naway maligaya ang lahat. Parang hindi siya masaya. Pero parang may mabigat sa dibdib niya. Mula ngayon,
ako na magiging gabay mo. Matapos ang kaguluhan, tinulungan niya si Ibarra na makatakas sa gubat. Sugatan siyang nakarating sa tabi ni Basilio at doon namatay, kasabay ng pagsabog ng paputok sa bisperas ng Pasko. Ang kaniyang huling habilin ay, Basilio, mag-aral ka at huwag mong tularan ang aking kinahinatnan. Nakita niyang namatay si Elias sa harap niya. Siya ay nag-iisa, ulila, ngunit dala ang pag-asang matupad ang bilin ni Elias. Pinaniniwalaan ng marami na patay si Crisostomo Ibarra, ngunit sa epilogo, inihayag na nakatakas siya na nagsisilbing pahiwatig sa kanyang pagbabalik bilang Simon sa El Filibusterismo. Dahil sa utos ni Padre Damaso at sa panlilinlang sa kanya, napilitan si Maria Clara na maging madre. Sa loob ng kumbento, naroon si Padre Salve na labis na may interes sa kanya, kaya't naging malungkot at mapait ang kanyang buhay. Naging wasak ang buhay niya matapos mawala si Ibarra at makita ang paghihirap ni Maria Clara. Siya ay tuluyang nalulong sa droga at unti-unting nanghina. Naging tagapayo siya ng mga madre at patuloy na ginagamit ang impluwensya niya sa buhay ni Maria Clara. Pag-ibig ko sa'yo'y